Unbroken, and though the years have Start na tayo. Kaya pumapasok pa. Good evening po. Yes, mate. Good evening. Kauwi ko lang din at galing ako doon sa isang tinuruan ko. So kayo rin naman yung nandito kahapon. Dagdagan ko yung ating lesson kahapon. Although na ang usapan kahapon natin is yung Asian, London, and New York. Kaya ko senior sa inyo yon para yung iba, alam nyo yung oras nyo kung kailan nyo gustong mag-trade. And then alam nyo rin or may expectation kayo sa bawat market. For example, Asian, sideways siya. Dahil nga yung institution is nasa London at nasa New York. So, kung nagtatrabaho kayo, so sideways yan ng Asian. Kung London naman, anong oras? Hindi lang enough yung pag London ganito, ganun. We really need to know the exact. Kaya nga nilagyan, nakashare na ako, no? Kaya nilagyan natin ng mga ganyan na arrow. Arrow means green is open and red is closing nung bawat market. If I were you, sanayin nyo yung sarili nyo na ganyan. Parang ito rin yung pinakita ni Don, kaya nga lang ito mano-mano. Yung nasa trading view. Ako kasi pagka, tulad ng tinuruan ko sa face-to-face kanina, fuel calculation is ang chief engineer. Pag magturo kasi ako, ang ginagawa ko, instead na tandaan, ano yung context? Bakit mo ginagawa? Ano dahilan ba't mo ginagawa? Hindi lang basta yung, ito, ganito itong candlestick na to. Hindi, ganun. For example, ito, ito, basta ito open dito. Ano yung context? Ba't natin binigay ito? Ganun. So, aside from knowing the time ng open, may mga specific na pairs na magandang i-trade sa Asian, sa London, at saka sa New York. Pagka pinanood nyo itong video na to, isulat nyo lang yung journal nyo. For example, sa Asian, yung AUD. Yan. JPY. AUD, JPY. Kasi AUD, Australian, JPY. Nasa Asian sila. So, ibig sabihin, yun yung mga yun yung may mga partisipasyon during time na yon. Kaya pagka AUD, JPY, makikita mo sa Asian, malalaki sila. Malalaki yung volume nila. But always not compared to gold. Iba yung galaw ni gold talaga. AUD, NCD, NCD, JPY, and GBP, JPY, USD, JPY. Yan yung mga good to trade ng Asian market. Sa London naman, London yung GBP USD. Yan. Euro USD. Yan. AUD USD, USD CAD. Yan. USD JPY, ganon. Dali mo na. Euro USD, GBP USD pala. Yun yung pinaka the best i-trade mo during London. Pagka naman New York, yung NCD USD, GBP CAD, NCD CAD, kasi yung USD, Euro CAD, ganyan. Mga ganon. Mate, yan pala yung mga the best na i-trade. Ba't hindi natin masyadong pinag-aaralan? Ako naman, nung nag-uumpisa ako, inaaral ko talaga yung mga yan. Actually, yung 8 major pairs, inaaral ko yan. Kaya lang, nakakalito sa sobrang dami. Pagka chinart mo yan, hindi mo matandaan lahat. So, instead na magkaroon ka ng expertise, para kang jack of all trade, master of none. So, napakahirap. Unlike tayo, gold.
Paggising natin, alam na natin eh. 'Di ba? Bago tayo matulog, alam na natin. So, parang sabi ko nga parang ako, misis ko, alam ko kung ano yung mga oras ng gising niya, alam ko yung oras ng tulog niya, ganun. Alam ko kung ano yung mga moods niya, ganun. Parang ganun din. Yung maganda dito kay Kuan, ano. Pero siyempre, kahit naman misis mo, may mga time na hindi mo rin maintindihan. Same with trading. May mga time na hindi mo maintindihan. Anong gagawin mo pag hindi mo maintindihan yung trading? Huwag kang mag-trade. As simple as that. Huwag mo siyang piliting intindihin. Kung hindi mo maintindihan, at least lipat ka ng GBP USD, Euro USD. At least meron kang other alternative. Pero, dito, mas maganda, meron ka talagang focus at least isang pair. At yun yung natin, gold. At bukod pa doon, ibang gumalaw si gold. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ano? Pero bago natin pag-usapan, yung nangyayari, next topic tayo, ang kuha natin yung momentum candlestick at saka yung wick candlestick. And then control shift candlestick. Kasi pagka sobrang daming candlestick, nahihirapan din akong tandaan. So what I did is, yun lang, yung tatlo na yun yung tinandaan ko. So sa akin, yung mga momentum candlestick, eto siya, ayan, yan. Ayan, yan siya. Yung malalaki na yan. So it signifies strength. Kung green, siyempre, strength ng buyer, di ba? Maliwanag ba yung mic ko, mate? No. Okay ba? Yung nadidinig ba? Yes, Coach. Okay. Sige. Dire-diretso tayo ha. At least talaga namang ito naman yung objective natin, matuto. Minsan binibiro ko kayo pag natutulog kayo, pero alam ko hindi kayo natutulog. Hindi kayo magtsatsaga para matulog lang dito. Alam ko yan dahil pabalik-balik yung 21 na to, 23, 24. So, grateful naman ako, andyan kayo. So, strength candlestick yan. Why? Because of the body, the size of the body. Kaya nga lang, ito talaga, mas strength ito pag gano'n. No? Dali nga. Dali mo na. Pag ganito yung candlestick, yan. Para hindi ako nahihirapan, ganyan lang yung mga candlestick ko. Basta ganyan, ibig sabihin, malakas yan. Walang buntot ha, wala muna tayong pinag-uusapan buntot. Ngayon, pagka naman, although basic ito, pero minsan yung iba na hindi nila masyadong napupuna. Ganyan, malakas yan. This one is buyers in control, di ba? Ito, buyers in control. Kasi pag tinitingnan mo na lahat yan, minsan nakakalito. But you really need to understand every candlestick. Yun yung natutuhan ko kay Coach. Kaya nung natutuhan ko yun sa kanya, hindi ko na tinigilan talaga yon. Ni-research ko talaga yan. If I were you, no, bukod sa pinag-aaralan natin, mag-research kayo about candlestick. Yung mga asan ba siya dapat nandoon. If it is for example ito, if it is an inverted hammer, saan ba siya dapat nandoon? Dito ba sa taas o dito ba sa baba? Hindi ba sa candlestick na ganyan, o inverted hammer, ito, bababa. Ganon, no, hindi ganon. Tapos ito, hammer, sabi niya, ito, tataas, parang ganon. Hindi siya ganon basta-basta. Don't be satisfied dun sa tinuturo ko sa inyo. Unang-una, pera nyo yung... Coach. Yes, sir. Tanong ko lang, yung mga nasa YouTube ba na pag-reading ng candlestick, parehas naman kaya sa tuturo ni Coach JM? Hindi naman ibig sabihin parehas lahat kasi iba-iba interpretation natin. Kaya nga, when you watch other YouTube, pag nag-discuss tayo, i-validate natin. Katulad ng tinuturo ni Coach, diba? Katulad na sinasabi niyan signal. Kaya ako kayo tinuturuan is to validate.
huwag maging dependent sa tinuturo lang ng ibang tao. I'm not saying na si coach lang kahit yung tinuturo ko. Huwag kayong maging dependent sa akin. Di ba mapansin nyo pag may nagtanong sa inyo sa akin ng kanina yung chok, sabi niya, di ba? Chok, hindi ko sinagot, di ba? Mapapansin nyo ako, hindi ko sasagutin. Kasi the reason kung ba't ko tinuturo sa inyo is for you to have your own analysis. But if you will ask me, ganito to, hindi ko talaga sasagutin. Hindi ko sasagutin. Ang mangyayari, para kung nag-i-spoon feeding tayo. But slowly you will become self-dependent. For sure. Yan yung nangyari ka sa akin kay coach. Kaya ito ginagawa natin is not because we are trying to interpret differently. Because iba-iba talaga tayo. We will have a different interpretation. So, i-combine natin. Then, i-validate natin. So, going back sa sinasabi mo, panoorin nyo. Tapos, pag nakakuha kayo ng kondon, edi pag-usapan natin dito. So, imagine niyo yung tinuturo natin. 1, tinuturo sa YouTube. 2, tinuturo ni Coach 3. Pag kinumbay natin yun, may 3 tayo. And then, sa dami natin na to, pagka nag-usap-usap tayo, makikita natin kung alin yung mas valid. Hindi yung mali ang nahanap natin, alin yung mas valid. Okay? So, going back but be careful pa din. Tama naman yung tanong mo. Be careful din sa pinapanood. Meron yung iba kasi nagtuturo, hina-hype nila para pumasok ka. Yeah, kasi, ito, magaling kami. Maraming magagaling. The problem is, hype ka nila para pumasok kasi program nila na face-to-face na 100,000, 50,000. Magagaling talaga sila. Ako ano lang naman yung kinikita ko, napakaliit. Kaya lang, hindi ako ganun kasing galing pagdating sa pera. Hindi ko kaya. I will never earn money para ipakain sa anak ko na halos nanggaling sa ibang tao. Paghihirapan ko talaga yan. Katulad ng ginagawa ko ngayon. And I'm proud of what I'm doing. Kaya sana maging proud din tayo sa community natin, sa team natin. And let us share this. Marami akong pinanggalingan, Diyos ko. Hype ka talaga. But anyway, bago tayo lumayo, no? And thank you for the question. So ito lang. Without the wick, this is strength candle. It signifies strength. If it is green, very, very bullish ito. Why? The open starts from here, hindi na nakaporma si seller, diniretso hanggang dito sa taas, di ba? Wala man lang angat, tapos kontra si sell. Talagang dominant buyer ito. The same with the red one, open here, wala nang porma si buyer, dire-diretso. Kinlow siya rito, wala. Hindi nakaporma si buyer dito para magkabuntot. That's how I read the strength candle, Pero, pag nilagyan mo ng, for example, pag nilagyan mo ng buntot, mag-iiba. Example, ito pala. Ba't ba dyan? Ito. Pag binilagyan mo ng buntot na ganun, mag-iiba. Kaya napaka-importante na pinapansin yung buntot. Yan, mag-iiba yan. Pag may ganyan although na-strength pa rin siya, pero mag-iisip ka na. If this is green candle, ano yung huli niyang ginawa? Mate, ano yung huling ginawa ng candlestick? Ano yung umpisang ginawa at ano yung huling ginawa? Sa candlestick, napaka-importante nung umpisa, anong close. Pero bago siya nag-close, anong ginawa niya? Pansinin niyo. Although this is a strength candle, kung ito lang pag-usapan, ano yung ginawa niya? Ito, dito. Paano niyo interpret ito? Anyone, mate? Nag-bearish siya, boss, coach. Nag-bearish pa siya kagad? Ano yung una niyang ginawa? Market muna, tumaas. So, nag-buyer in control muna, di ba? Di ba? Yun ang una. Yes. But suddenly, pak, sabi niya, seller in control.
Tapos, sino nag-close dito? Si buyer, si seller. Di ba mag-iiba? Ang huling gumalaw si seller. Kaya nga naibaba niya eh. Kaya pag sinilip mo yan sa Seller baba, pressure. yeah, ha? May pumapasok? Papansinin nyo ha pag may pumapasok. So, ibig sabihin, pag piningnan nyo to sa lower time frame, makikita nyo yan pag ganun. So, ang momentum niya pababa. Lower time frame. Kaya magugulat kayo, susunod na candle, minsan gumaganon bago susunod dito sa momentum na to. Kaya napaka-importante na itong candlestick na to, for example, itong candlestick na to, makita nyo anong ginawa niyan sa lower time frame. Tulad niya, nasa 1 hour ako, tingnan nyo. Hanapin natin. Pag tinignan mo sa lower time frame yan, hindi na buntot yan. O yan na, o. Magbibigay na siya ng idea sa'yo. Pag 5 minutes, mag-iiba yan. Sa una, maninibago kayo sa ginagawa ko na to, pero pagka pinagtiyagaan nyo yan, ayan, makikita nyo na. Hindi na siya buntot. Pag i-interpret mo yan, yung buntot na yan, di ba, ayan, this is strength candle. Then, ito yung sinasabi ni Coach na exhausted candle. Tapos, ito yung sinasabi niya na bearish engulfing. So, imagine niyo bearish engulfing, di ba? 2 candlestick, magmula dito, binagsak yung price dito. Samantalang dito, 1, 2, 3, 4. So, 4 na candlestick. Kung tao yan, 4 na tao nag-angat, pero 2 tao lang nagbagsak. Alin ang malakas? But, this is 5 minutes time frame. Nagiging noise lang yan pag hindi mo maintindihan. Pero pag naintindihan mo, hindi siya noise. Actually, binubulungan ka na niya. Uy, babagsak na ako. Di ba bumagsak? Kaya nga lang, hindi naman ibig sabihin na babagsak ako, hindi niya sasabihin sa'yo hanggang saan. Basta babagsak siya. And then, while bumabagsak, basahin mo yung candlestick. Tulad nito, biglang pagdating dito, nag-fade. Di ba? Oh. Diyan, mag-umpisa ka na magbasa dyan. What you are doing at the higher time frame, gawin nyo rin sa lower time frame. Basahin nyo yung candlestick. Kaya lang kasi, ang nasa isip ng iba, 5 minutes. Pero pag nilakihan mo yan, yan. Oh, bawa, asan na ba? O, yun. Ito, yan na. Pag iniisip mo, yan, makikita mo. This is bullish bearish engulfing, drop. Pagdating dito, indecision na. Kaya lang, kung iisipin mo na sa lower time frame ka, parang, isipin mo yung candlestick instead na isipin mo yung lower time frame. Ngayon, kung nasa lower time frame ka, anong gagawin mo? I-adjust mo ngayon yung expectation mo. Kumbaga, kung nasa higher time frame ka, i-adjust mo. Dito, 79. Sa higher time frame mo, let's say, mag-higher time frame tayo. Yun yung nagiging problema ng iba. Pag nasa lower time frame sila, naka-set pa rin sila ng higher time frame na, for example, ito. Yan. Kung makikita mo yan, this is very strong. Strength candlestick yan. So, pag titignan mo yan, ganyan, dito mo titignan yan. Lalo na ito. Dito, yan, 3 yan. Yan. Dito, itong impulse na yan, kung tutuusin, dito nagumpisa. Kaya itong mga ito, consolidation, pero continuation. Kaya possible na yan, puntahan niya. Di ba? Actually, no isang video, sinasabi ko, di ba, babalikan? Hindi ko naman sinabing babalikan ka agad, pero babalikan. O yan, binabalikan niya. Binabalikan niya, di ba? Panoorin niyo mabuti yung video. Babalikan, sabi ko, binabalikan niya.
Kaya nga lang, hindi ko masasabi kung kailan niya babalikan. Ayan, binalikan niya. And look at this strength candle. 'Di ba ito. At saka yan. Mas malaki. Inuulit ko lang naman. Mas malaki dito. Itong impulse na to, kung papansinin niyo mabuti, parang parehas. 'Di ba meron tayong tinatawag na breakout? Yun ang topic natin ngayon, breakout. Kaya lang po, to understand breakout, we need to understand strength candle. Yung momentum candle. Tawag na iba dyan, momentum. Yan. Balik ako nung kuana. So, para balikan ko uli yung So, ganun din, pagka naglagay tayo ng buntot sa baba. Yun, mag-iiba din. So, dito, seller, and then buyer. Although na strength candles ito, merong, tawag dito, merong parang indecision, both side. Ayan, di ba? Bumaba, tinaas. Tapos tumaas, binaba. May konting indecision. So, hindi pwedeng hindi papansinin yan. Saan nyo makikita yan? For example, ito, di ba? Ayan, no? Itong candlestick na to. Pag may ganung candlestick, may buntot sa taas, sa baba, it's a sign of indecision. Tingnan nyo yung sumunod na candlestick, di ba? Indecision talaga. Lumiit na yung katawan. So, ito, monthly na to. What we are doing on the monthly basis or monthly time frame, we should be also doing on the lower time frame. Wag lang puro monthly yung titingnan natin, weekly, daily. Kasi bakit? Pagka sa monthly, weekly, daily, 4 hours, 1 hour ka nakatingin, and if you only have $100, iwa-wipe up niya yan. Kaya you really need to learn how to interpret lower time frames. This is to protect your capital. Kaya pinipilit ko kayong matuto ng lower time frame because hindi ka may $100 ka, si coach may $10,000. Kayang-kaya niyang maglaro diyan. Ikaw wala. So you need to go to lower time frame and then lessen your expectation. Kung si coach nag-expect ng $100 na ng 200 pips na stop loss, ubus ka dyan. $20 ka agad yan. Yung $100 mo, $80 na lang naiiwan. Siyempre, pagka ninenervyos kang nagte-trade, sira ang strategy mo, sira ang diskarte mo. Okay? So, you really need to learn how to interpret candlestick, not only the body, but also wick yung shadow niya, lower and upper shadow. Balik tayo ng kuwan, ha. Pag hindi kayo makasunod, mate, magtanong kayo anytime, ha. Don't let other people waste your time. Tulad ngayon. Andyan na rin lang kayo, don't let me waste your time. Ask questions anytime. I-entertain ko yan. There's no such thing as invalid question sa akin. Lahat valid. Hindi nyo itatanong yan. Kaya lang, minsan yung tanong, pagka nasa kuwan, ito lesson to. Pero minsan pag nandun sa kuwan, hindi ko sinasagot kasi iniisip ko, hindi siya nanonood mabuti. Nood ka. So you need to have a discipline of how to learn. Hindi pwedeng itatanong mo rin naman sa lahat. Halimbawa, kauusap natin ngayon, pagkatapos itatanong mo kaagad sa akin, may video. Alam kong nando sa video. Ida-direct kita sa video. Don't be offended, Tinuturuan ko lang kayong maging self-one. Okay? Pero sa ngayon, anything na itatanong nyo, sasagutin ko. Nasa lesson tayo. Okay? Same thing with Veris candle. Kanina, very strong ito. Yan. Nung nilagyan natin ng buntot sa taas, so, buyer, ni-reject ni seller, so somehow nakadagdag yung strength na yon. Pero dito, pag nagkaroon ng buntot sa baba, medyo
lumaban si buyer. Pag nakakakita ka ng ganyan, so it's another sign of, oops, lumalaban si buyer. But of course, kung tulakan ng pag-uusapan, na itulak ka niya ng higit na ganun, ganun kalayo yung tulak. Eto ka lang, buyer. Eto ako, seller. Ako pa rin. Kaya nga dominant ako. Instead of remembering the names of the candlestick, i-interpret mo siya by context, by psychology. Because sa market, it is between buyer and seller. If you can interpret the candlestick na tungkol sa buyer and seller, the better. Dali may makatok lang. Okay. Meron daw bisita. Good evening, Mate Emmy. Okay. So, ano pa? Wick candles naman tayo. Wick candles. Tanggalin ko lang yung buntot. Wick candles, for example, ganyan lang naman yung wick candles eh. Pag pinagkumpara mo to, between this bullish candlestick, between these two, 1 and 2, automatic 2 is weak. Diba? Ganun lang naman siya kasimple. Between the bearish candlestick, this is 3 and 4, 4 is weak. Kaya lang, pag pinalit ko pa to, lalo ng weak. Ito, ganun din. Ayan siya. Pag pinalit mo pa yan lalo ng weak. Yan. Kumbaga, wag puro body lang papansinin mo, lalo na kung momentum candles, ganun to. Ang nakikita lang ng iba rito, yung malaki. Hindi, wag. Pansinin mo yung buntot. Merong ibig sabihin yon. O, what if? Ito, weak candles to. Lagyan ko ng buntot. Weak pa rin ba sa inyo yan? Ito. Iba dito, titingnan yung katawan. Weak pa rin ito, di ba? Weak. Pero, nung nilagyan ko ng buntot, ano na ibig sabihin? Anyone? Lumalaban ng seller. Lumalaban yung seller. Ibig sabihin, this green candle signifies bullish, di ba? So, yun yung direction niya. Pero this wick signifies na kumukontra si seller. So, control, nagsiship yung control from bullish to bearish. Kaya ito, ang tawag ko dito, control shift. So, nung nagre-research na ako, yun yung mga natutuhan ko. Which is tama naman, no? 'Di ba? Pansinin niyo. This is kaya nga siya green, 'di ba? At green pa nga yung buntot. Pero pag titingnan mo green kasi 'di ba yung color natin green is up. Isipin mo up, pero actually if you read the psychology of this candlestick, seller is 'di ba? Yung haba na 'yon. Ano nauna? Inakyat o binaba?
Mate. Umakyat. Umakyat. Nakyat. Ang nauna. Ano huli? Binaba. Di ba sa candlestick, sa trading, ang pinaka-importante yung closing. Yung closing, yun ang huli. Ang huling gumalaw ay si seller. O sino ngayon dominant dito? Dito. Seller. 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 Okay. Candlestick pa lang pinag-uusapan natin, ha? Hindi pa natin pinag-uusapan kung nasaan siya, kung nasa resistance o nasa support siya. Iba pa rin yun. Wala pang context masyado to. So, the same thing with, pag may tanong kayo, ha, ikuha nyo sa akin, ha? Same thing with this one. So, titingnan mo to, uy, bearish kasi red. Pero, seller ang nauna. At ang huling gumalaw is si buyer. At itinaas niya. Lalo na kung ganyang kataas. 'Di ba? Ito ang tawag ng iba dito, hindi na inverted hammer, pin bar na to because of the numbers of body, 'di ba? Kung hammer kasi 3 times, pero pag pin bar at least 4 times pataas. This is almost considered a pin bar, a bullish pin bar and a bearish pin bar. Ganon. Pero, depende nga kasi kung nasaan siya eh. Tulad nito, hindi mo masabi talagang bullish pin bar to kasi baka mamaya, ito, nasa support. Di ba? Nire-reject nga ni seller eh. Halimbawa, ito, let's say, this is support. Andyan siya ngayon. Ang huling gumalaw si seller eh. Di ba? Paano mo siya i-considered ngayon na ako? Di ba yung iba sabi na, pagka yung inverted hammer nasa support, hindi siya valid. Because of that reason na unang gumalaw si bullish, in-reject ni seller. So, sino in control? Si seller. Kaya yun yung context, bakit hindi siya valid pag nasa support. Pero kung nandito siya sa resistance, nandun pa yung body niya sa baba, iba usapan. Nasa resistance, tapos mayroong buntot, seller, yun, valid siya. Possible. Di ba yung nangyari kanina, yung nilagyan ko ng ganon, yun yung sample, di ba? Ito rin, ganon din ito. Kaya nga, di ba, may tanong minsan, may paano kung green? For example, dito. Di ba, red yan. So, ibig sabihin, ang close niya nandito. Ito yung support. Nasa ibabaw. So, this is now a valid pin bar or a valid hammer. But if the body is below this support pa ba siya? Mate, support pa ba siya? May considered yung nasa ibabaw na yon? Resistance po. Resistance. Bakit? Kasi yung price nasa ilalim na. Alin price? Di ba price din to, mate? Price din to. Yes, yung huling price, yung closing. Kaya you need to wait for the candlestick to close. If you are in a 1-hour time frame, wait for a 1-hour time frame to close para masabi mo kung nasaan yung last price. For you to know if this is a resistance or if this is a support. Okay. So we have strength, weak, and control shift. Yun lang tatlo na yun lang yung tatlo na yun tinatandaan ko. Okay, tanggalin ko na to ha. Any question, mate? Bago tayo mag-proceed dun sa breakout. Talagang tahimik kayo, no? Mamaya, coach, yung question about dun. Kasi meron lang akong kailangang i-clarify sa turo ni Coach JM. May sinasabi kasi siya about sa candlestick na nasa support at resistance. Yes, importante 'yon. You have to, for example, yung sige. Importante 'yon. Yung candlestick kasi, you will for example, pangalan lang yung tatandaan.
So, halimbawa, anong candlestick? Sige, anong candlestick? Anong pangalan yung specific, for example? Hello, mate. Anong pangalan ng candlestick na yon? Ikuha natin para bago tayo magtuloy. Halimbawa po, kahit anong candlestick, regardless kung bearish or bullish, basta kung nasa support siya, halimbawa po bullish pero moroboso, para tapos nasa resistance pero bullish moroboso. Ang sabi niya kasi pag ganun, ipapalitan niya yung parang ano tawag dito, yung direction mag-iiba. Kahit ano, Ito. basta nag-appear yung candle na yun at nasa resistance or regardless po kung nasaan, mag-iiba ang trend. Ito, marabuso to. Diba? Ako naman, strength. Pero, marabuso rin naman. Kaya nga lang kasi, pansinin nyo to, di ba? Ang sabi ko kanina, this is very strong. Tama. Kasasabi ko lang, di ba? This is very strong. Buyers in control. Tama. Yes. But the problem, meron pa siyang sinasabi si coach, di ba? Tumingin ka sa kaliwa. Di ba? May sinasabi siya, tumingin ka sa kaliwa. Sabi niya, ano yung, sabi niya gano'n. Tingin ka sa kaliwa. O, tingin tayo sa kaliwa. pag nasanay ka na kasi talaga, actually parehas lang ang nangyayari. Kaya nga lang, nung sabi ko nga sa inyo, 8 years, kaya natatandaan ko yung mga sinasabi ni coach. So, punta ka ng daily. O, ayun yung kaliwa. Eto, isa, dalawa. Pumingin muna kayo sa green. Eto pa isa. Alin ang una dito? Ito o ito? 1 o 2? 1. 1, okay. Retailer. Nakita niya parating si price sa resistance. Anong gagawin niya? Sell o buy? Sell. Sell. Sana stop loss. Above the Resistance. resistance. Okay. Dito. Actually, ang resistance niya ngayon, ito. Hindi na ito. Ito yung pinaka-latest. O, doon. Si institusyon, gusto niya rin mag-sell. Isipin natin, kayo si retail, ako sa institusyon. Gusto niyo magbenta. Gusto ko magbenta. Sinong bibili kung parehas tayong nagbebenta? Di wala. Kailangan isa ang bumili. So, ang gagawin ko, bibili ako ng mas mahal. Tataas yung price. Pagtaas ng price, nakita ni retailer, ay, mali. Buy pala. O, di magbabay siya. Yung nakasell na rito, na naka-stop loss dito, hindi naman sabay-sabay bibili si retailer eh. Pag ang retailer, tumitingnan yan kung nasaan yung flow. Di ba? Uy, tataas. Ay, mali ako. Dapat buy. Eto, di ba, may sell na siya, nag-buy pa. Nangyayari sa inyo, mate? Nag-hedge kayo? Yes. Yes. Di ba? So, ibig sabihin, kaya ka nag-hedge, hindi ka sigurado. Tama, mali? Tama. Tama. O, uy, meron na. Di ba? Pagdating sa taas niyan, remember, this is daily. Pag pumunta ka sa lower time frame yan, nagko-consolidate yan. Nag-iipon ng buyer. Kasi nasa taas na. So, retailers are thinking, oh, buy tayo, buy tayo, buy tayo, buy tayo. Mas maharaming, mas mahaba yan, mas maraming mabebentahan. O, buy, sell. May buyer na, o, sell. O, biglang bagsak. Imaginein mo, this is very strong candle. Biglang binagsak. Simply because pag lingon mo sa kaliwa, merong historical. Ano ba itong nangyayari ngayon? Pag tingin mo sa kaliwa, di ba, ayun na naman. No? At tingnan nyo mabuti yung candlestick. Tingnan nyo mabuti, ha? May ipapakita ko sa inyo, ha? Ito. At saka ito. Ito. At saka ito.
Ito. At saka ito. Ano napapansin nyo sa height? Alin na mas mataas? Yung una, yung pangalawa. Second. Yes, bakit? Liquidity sweep. Lagi nyo narinig sa akin liquidity sweep. Day journal nyo, tapos mag-research kayo. Liquidity sweep si coach. O si mate. Di ba? This is Marabuso. Actually, this is Marabuso. Yung nga lang, merong konting kuhan. Pero, bakit biglang, this is supposed to be, bubutasin yan dapat yan no? Price always react historically. Bakit? Institution is the 95% participation, yung volume. They can move the market suddenly back kung saan siya nanggaling. Ayan. At ang institusyon, pag bumili yan, sa pinakamababa nila gusto. At kung titingnan nyo itong gagawin ko, Marabuso does not, tawag dito, eto, Marabuso to. Marabuso to, di ba? Malaki. Ba't dumiretso? Meron naman made dito, ba't hindi huminto? Siyempre, ito, ang pinigil nito ilang araw lang. Ito ang pinigil nito yung isang buwan. Kaya siya ganun kalakas. Kaya nga lagi tayong tumitingin na nagta-top down analysis. Kasi yung resistance on the higher time frame, it signifies the strength of that price. Ulit-ulitin nyo na lang ha. Okay. Alam ko, medyo nakakalito yan. But it will take time. Huwag kayong mag-alala. Ganyan din ako noon Okay. Alam ng mga institusyon na ang mga ang mga retailer, pag nakakakita ng resistance, nagsesell yan. Nagsesell yan. Alam nila yan. Nagsesell yan. At nakikita nila yan. So, ang tendency niyan, i-induce nila yung price. Di ba? Mate, wala pa naman dito. Yun na nga Kaya nga, babasahin yung mabuti. Ang problem, nakatingin lang yung iba sa higher time frame. Pumunta kayo sa lower time frame. Di ba kahapon, bago tayo naghiwa-hiwalay, ano yung naging obserbasyon natin dito? Lower time frame. Kung naalala nyo. Ano yung sinabi ko kahapon? Baba tayo. Kung sino yung nakakatanda, ano yung sinabi ko kahapon? Di ba paghiwalay natin, biglang bumulusok? Sino yung nakakatanda nung sinabi ko, bago tayo naghiwa-hiwalay? Di ba sabi ko, pwedeng umangat, pwedeng bumagsak. Basahin natin. Pero, di ba may sinabi ako na, ang topic natin kahapon, session, di ba? Market session. Australian Open, Tokyo Open, London Open. Bakit nasa London na tayo? This is London Open. Eto, merong ganito. Bakit nandito na tayo? Halos parating na tayo ng New York ay wala pang momentum pataas. Di ba yan yung binati ko kahapon? Ba't hanggang dito sa almost New York na, nagsa-sideways pa yung price. Di ba ang momentum ito? If this is momentum, nag-breakout dito, consolidation to. Breakout. Is this a good breakout or bad breakout? Dito lang muna ha, ito lang muna. Di ba, consolidation to. Ito, di ba? Consolidation yan. Itong breakout na to, good or bad? Magmula nga dito mate. Good. Good. Dito pa lang makikita mo na, Ito. Di ba? Walang buntot halos. Ito. Lalo na kung bababa ka ng lower time frame. Pero diyan pa lang kita na, di ba? Good. Ito.
Di ba? Good o bad pullback? Imagine niyo hanggang London, nagko-consolidate siya. Andyan na yung 95% eh. Ibig sabihin si 95%, hindi siya gumagalaw pataas. Nagko-consolidate siya dyan. And at the same time, nasa resistance. Yung iba kasi, ang iniisip nila, resistance, ganito. Ito lang. Hindi. Punta ka ng daily. Yan. Magmula doon sa katawan na yon hanggang doon, lumalabas yan, resistance yan. Zone. Kaya ibig sabihin, nasa zone na siya. Anything can happen. So, ang gagawin mo, lower time frame, baba ka ng lower time frame, tingnan mo ano yung nangyayari sa lower time frame. Oh, lower time frame. Oh, bakit ganun? May rejection. Yung katawan nito, ang laki kumpara sa iba. Di ba? Tapos, ito, okay to. Lumalaban si buyer. Di ba? Dito kayo nag-buy, tapos biglang bumulusok. O biglang ito, 1, 2, binagsak na naman ng isang candlestick. At ganoon. Tapos ito na naman, binagsak na naman ng isa. O di ba, nasa consolidation pa lang yan. And, nag-open na ang London. Bakit ganon? Wala pa yung momentum na to. Open na yung London. So, mag-isip ka na. Kaya yung first wave na yan, pumasok ako. Kaya lang, di ba, sabi ko nga sa inyo, I will not tell you, magbibigay ako ng signal. Hindi. Talagang, ipapasa ko sa inyo na ipapasa, tuturuan ko kayo ng tuturuan, then you decide. Practicein natin ito. Total, nagbibigay naman si coach ng signal eh. Yan. Kasi baka magkakontrahan kami ng signal. Mahirap. Yan. Ano to, mate? Ano yung T? Trade. At your own risk. Kaya, sinisipagan kong magturo sa inyo para ma-practice nyo yan. And then, eto pa yung pansinin nyo ngayon, ha? What makes this breakdown become more valid? Punta kayo ng daily. Ayan, no? 1, 2, 3, 4. Tapos, ito. Dito siya sa sideways dito. Tapos, ito pa, Ba? Kitang-kita? Yan na siya. Balik ako. Sabi ni coach kanina, sa higher time frame, very strong ang bearish. Ayan na siya. So, ibig sabihin, 2 araw yan. Kung titingnan natin sa kaliwa, ano pumipigil? Di ba ito? Pero ito, medyo mahina ito. Ito yung pinaka-strong. Andito pa. Kaya nga lang, ang problema nung gold, hindi siya gumagalaw ng maliit lang. Akala mo, pag pumasok ka dyan at bumalik yan, maliit na balik niya, 100, 200 na. Kaya nga, kung maliit ang capital mo, doon ka pumunta sa baba. Sa baba ka pumunta. So, ngayon, anong bias nyo dyan, mate, ngayon? Anong bias nyo? Top-down analysis tayo. Diba nung mga nakarang araw, naka-bullish tayo? Tama. Then nauntog. Bakit nauntog? Tingin sa kaliwa, ito. Tingin sa kaliwa, ito pa. Pansinin nyo tong candlestick na to. Tsaka ito. Paano kaya nangyari yan? 2 na yan. Ano kaya unang ginawa ng 2 na yan? Ba't naging buntot? Wala ba ng seller? Hindi, anong unang ginawa? Wala ng seller. Anong unang ginawa? Kumbaga, umakyat tapos saka ibinaba ng seller. Una muna, inakyat. Paano natin mapuprove na unang inakyat? Diba? Yung 1 month, merong 4 na linggo.
Subukan natin bumaba ng week. Oh. Ito ngayon, pang 3 linggo ng July, di ba? 1, 2, 3. Ito yung June, 1, 2, 3, 4. O yan, o. Umakyat, buyer. Binaba ni seller. Diba? Binaba, diretso. Tapos inakyat uli ni buyer. Dito nag-open, dito nag-close. So kaya merong, di ba ganun yung katawan nung June, tapos may buntot, ayun yung buntot. Diba? Ayun, dito nag-open, dito nag-close. Kaya medyo ganun lang yan. Tapos ito yung buntot. Ito. Oh. That is June. Ito naman, ano to? March, April, May. 1, 2, 3, 4. O, di ba dito yung kwan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kasi may overlapping eh. Palagi ko dito nag-umpisa yung kwan. Open. May overlapping kasi yung meron yung 30 nasa kwan ng isang buwan eh. Kaya pagdating sa week, medyo mahirap siyang hanapin. Bumaba tayo ng daily. Mas madali natin makikita. Yan, daily. Baba muna tayo ng monthly. Punta muna tayo monthly. Tingnan nyo, ito, di ba? Dalawa na yan. Ito yung hahanapin natin. Ito yon. Ito yung July. Ito yung June. Ito yung March, April, May. Dito nag-open. Dito rin siya nag-close. So, halos magkatapat. O, ayun yung katawan niya. Wala bang pumapasok? So, umakyat. Bumaba muna. Umakyat. Bumaba. Umakyat uli. At bumaba. Sino in control? Yan. Berries. Itong huling-huli. Itong huling-huling galaw. Pero, ang makikita mo sa monthly, ganyan lang. Pag ganyan, hindi mo alam talaga kung alin yung unang gumalaw. Kasi, eto, kitang-kita mo sa daily, alin yung unang, ba? Ang huling desisyon, pa. Pagdating dito, open dito, close dito, di halos pantay. Dito, bumaba pa ba? Wala. Try, buyer, seller, bumabang konti, buyer, ito lang yung buyer. Pero the whole month, dinidigdig ng seller. Kaya itong na to, sinong malakas dito? Pero pag titingnan mo yan, parang inverted hammer. Titingnan mo yan parang inverted hammer, tapos monthly. Di ba lumalabas itong monthly is bullish. Tapos makakita ka ng ganon, parang iisipin mo, babagsak, seller. Di ba? Pero hindi naman bumagsak. Medyo masakit na ulo tong topic na to. Ayan, balikan ko. Daily pala, daily. Yan, angat. Diba? Dinidigdig ni seller, diba? Tapos, ito yung huli. Kita-kita mo, ano yung huli? Bull. Diba? Angat. Yan yung first week, second week, third week. First 1, 2, 3 days. Ito yung ngayon, Wednesday at saka ito ngayon, ayan. Hindi kaya gayahin niya to? Ibagsak dito. Ayan now. Resistance, support. Wag mo na isama to. Ito na lang, dito na lang. Nagsa-sideways siya talaga. Hindi kaya ulitin niya. Hindi kaya ito yung nangyayari ngayon. Ayan o. Ayan. Hindi kaya pag titignan mo talaga ng mabuti. Di ba magkamukha? Magkamukha ba, mate?
Oo. Magkamukha, di ba? So, tiyagain nyo lang. Minsan nakakasakit sa ulo yan, pero pag nasanay kayo dyan, makikita nyo na yan unti-unti. And then, since hindi pa kayo ganun kasanay, gawin nyo yung ginagawa ko. Stay at 0.01. Kanina, very good. Kasi, kahapon, ang laki ng commission ko. Pero kanina nakita ko, hindi kayo gumagalaw ng umaga. Bakit? Nakikiramdam kayo doon sa consolidation. Ah, very good. Sabi. Di ba nagsabi pa ako, very good ka ako. Ito tayo kanina eh. Ito. Tama 'yon. Huwag kayong basta makapag-trade lang, wag. Ito, di ba? Ito kanina 'yon, di ba? Asian market. Oh, tapos nag-umpisa ng gumalaw. Dito, saan ba ako pumasok diyan? Dali ah. Pumasok ako diyan eh nung bumagsak eh. Pagbaba ko ng lower time frame, i-box ko ha, ibabox ko. Ito. Ayan. Hindi ko na matandaan kung saan ako pumasok. Kung dito yata ako pumasok. Parang dito ako pumasok eh. Dito. Ito. Breakdown. Tapos, pullback. Tapos nung nakikita ko nang nag-uumpisa ng bumaba, hindi ko na rin matandaan saan ako pumasok kanina. Nasa klase kasi ako kanina eh. O dito. Dito yata. Dito. Hindi rito. Pero may buntot. Ito. Dito. Dito nga. Yung buntot na to. Nasa klase ako kanina eh. Kaya medyo hindi ako makapag-con eh. Pero, ito, bukod dito, ito talaga yung pinagbabasihan ko na kanina. Itong binagsak na to. Di ba, momentum ang topic natin ngayon. Paano naging momentum to? Tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 4. Ito yung binagsak niya. Isama nyo na to. Oh. Kumbaga, ito sa giyera ha. Ito yung sundalo. Ito, 4 lang. Binagsak niya yung price dito. Ito, tulong-tulong sila para maiakyat yung price dito. Ayan. Ito, kinontra niya. Oh. Ito sana kung nagtuloy-tuloy ito. Good pullback ito ah. Ito, binagsak eh. So, there is a sign na andyan na yung seller. Tapos, yun na, sama-sama na yung pinakita ko sa inyo. Daily. Ito ah. Oo nga, no? Sama-sama na yun, yung pinapaliwanag ko sa inyo. Oo nga, no? Ito na oh. Tapos, biglang ito. Kaya nasa isip ko lang ha. Baka abutin to. Bakit? Dagdagan natin ha. Nakakasunod pa ba kayo? Panoorin nyo na lang yung video. Kasi pag nag-stay tayo sa isang topic eh, matagal din eh. Oh, total, lagi naman na kayo nakakapakinig. Dapat maging consolidated na yung knowledge natin. Di ba may sinasabi ko ng mga nakaraan na eto, di ba itong impulse na to, saan nag-umpisa? Dito. Ano, bullish, di ba? Bullish engulfing. Ngayon ito, kuwan lang ito, yung temporary retracement. Ito, ganun din, temporary retracement. Ito, yung plug, di ba? Sabi nila, ito, plug din. Then, continuation. Ito, ganun din. Yan. So, kung nag-umpisa dito, yung mga institusyon, gusto nila bibili sila. Di sila bibili dito. Di sila bibili dyan. Hanggat maaari, bibili sila dyan. Yan, babalikan. Tapos, yan, isa na yan. Pag pinanood yung video na yan, makikita nyo, napakaraming dahilan para bumagsak. Okay. Pero, dahilan lang yung sinasabi ko, ha? Mag-daily tayo. Ayan, no? Ayan na naman, no? Ito, bumbo, dito siya nagumpisa, sa pula na yan. So, yung buntot na yan, pag tiningnan mo yan, i-box natin. Makikita nyo yan.
O, malaki pa rin. O. Yung iba sa inyo, pag pumasok sa ganyan, pwede ka na, iba sa inyo, papasok sa ganyan. Tingnan nyo, sukatin natin, ha? Yan box lang na yan, napakaliit, tingnan nyo. 352. Pag pumapasok ka sa ganyan, 1 hour, paano kung biglang bumalik? Bawa, pumasok ka dito. Dito. Yun, bumalik. Malaki na yan. Malaki yan. 106 yan. Kaya, kung ako sa inyo, si coach kasi 1 hour. Kung ako sa inyo, bumaba kayo ng 15 minutes. Para mas makita nyo mabuti. Ano pa? Nawala na. Diba ito monthly, established monthly. Oh. Tapos kanina ito yung rejection. Ito. Oh. Kung ibabox nyo talaga, ito siya, oh. Ayan lang siya. Sabihin mo na ganyan mo. So, ano to? Another liquidity sweep. Yung iba, nag-i-scalping talaga sa lower time frame. Ayan. Ito pa, oh. Ito. Ito. Kung talagang i-apply nyo yung paano tayo mag-interpret sa higher time frame, papansinin nyo mabuti yan. Oh. 'Di ba? Sabihin niyo nang wala ito. Consolidation. Pansinin niyo yung candlestick na to, ang laki. Yun nga lang, medyo may buntot doon. So, yung iba dito, makikipagsapalaran yan dyan. Sukatin natin. Yan nga lang, 192 na oh. Kung magkamali ka eh. 15 minutes pa lang yan. Kaya nga, hanggat maaari, pilitin nyo makababa. Pag-aralan nyo. Bumaba kayo ng bumaba. Ito na yung kan eh. So, tingin ko, nalilito na kayo eh. Kasi medyo malalim na yung kan natin. One hour. Kahit ako, pagkakuan, yan. Ito yung ginamit ko kanina eh. Di ba sabi ko, ito, saan ba yun yung buntot? Buntot. Ayun, yung buntot na yun, di ba? Yun yung pinapa-interpret ko. Yan. Okay. Wag na muna. Lalo kayong malilito. Tingin ko, malilito na kayo eh. Dito na lang muna tayo. Ito, impulse. Itong pula na to, this is considered as demand zone. Kaya niya babalikan yan. So, ang ibig lang sabihin, yung institusyon attracted dyan sa price na yan. Ang problema lang, pag nandyan na kayo, minsan, pag susukatin nyo yan, at maliit yung kapital nyo, 200, 300 ka agad yan. Kaya kung makapasok ka dyan, tulad na, limbawa, isipin natin na wala ito. Ito dito. Pag ganon, nakakita ka ngayon yan, hammer, papasok ka dyan. Pwedeng pumasok dyan.
Halimbawa, pumasok dito. Ayan, pumasok dyan. Pagkakita ng hammer, nag-pullback. 168 ka agad. Wipe out ka agad. Lalo na kung 100 lang yung stop loss mo. Di ba kung magbigay ng stop loss si coach 100? Minsan 200 pa. Karaniwan 100. Tapos magbibigay siya sa 1 hour. Kanina ba nagbigay ng signal? Kanina? Wala po. Wala, no? Dahil brown out sa kanila. Pero nakapasok si coach. Dito rin siya pumasok eh. Dito. Nagbigay Dito. po pero walang stop loss, Yes. walang TP. Wala, no? So, Wala po. okay. Isipin Nagsabi natin, lang ha? po siya na pwedeng mag-sell. Oo. Isipin natin, ha? 1 hour dito. 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 Isipin natin, ha? Kaya, pag nagbigay siya na, tingnan nyo yan. Sell, di ba? Pero tingnan nyo tong candlestick na to. What if nag-sell ka dito? Tapos bumalik. Di ba bumalik kanina? Actually, nag-negative 60 ako eh. Negative $6 ako kanina. Nung pumasok ako, nag-negative 6. Saan ba yun? Ito. Dito. Pasok dito. Bumalik siya. Bumalik siya. What if nakapasok ka dito na, tapos bumalik siya? Dito. Humabol. Kung nakikita nyo yan, 872. Drop yun to 87. Kung maliit yung stop loss mo dahil $100 lang puhunan mo, kuha na yung stop loss mo yan. Kuha na. Kaya minsan, sabi ko nga, bumaba kayo ng lower time frame. For example, ito lang. Kunin natin yan. Nag-sell dyan, halimbawa. Assuming lang na nagbigay ng sell. Baba kayo ng 15 minutes. Hanapin natin. Yan. Kasi, sell na siya eh. Di ba? Sell. O de. Ito. O de, tiyempohan mo dito. Ayun o. Kung nag-sell ka dito, bumalik. O de, abangan mo dito. Karaniwan, dahil 1 hour si coach, nagre-retrace. Karaniwan nagre-retrace. Pagka nag-sell si coach, ang gawin nyo, from 1 hour, bumaba kayo ng lower time frame. Tingnan nyo. Karaniwan nagre-retrace. Bakit? Ito ha. Since naka 1 hour si coach, karaniwan, ang pasok niya ay breakout. Saan na ba yun? Ito. Karaniwan breakout. Yung lalabas siya sa consolidation. Breakout. Di ba, kanina yan eh, bumaba ng todo-todo yan eh. Tapos maya-maya, unti-unting umakyat. Ay, naalala ko na. Tapos dumiretso. Ako naman, nakapasok dito. Dito. Kaso, dumiretso pa ron. So, nag-negative ako. Kaya nga lang, kaya nung stop loss ko. Dahil yung stop loss ko, kung di ako nagkakamali, 200 kanina o 150 stop loss ko. Kaya nung stop loss ko. Ang problema, pagka yung ang stop loss maliliit lang, iwa-wipe out ka talaga niyan. Kaya nga, pag nagbigay siya ng signal sa 1 hour, huwag kayong papasok pabigla-bigla. Go to lower time frame. Anong titingnan nyo sa lower time frame? Tingnan nyo muna yung behavior ng candlestick. Yan. Karaniwan, pullback siya. Breakout, karaniwan nagpo-pullback. Ngayon, kung hindi kayo sigurado, huwag muna kayong sumabay sa signal. Ibig sabihin, huwag kayong
mag-buy ka agad o mag-sell ka agad. Obserbahan nyo yung nangyayari. Karaniwan, bumabalik. Kaya ako, pag nag-signal si coach, hindi ako pumapasok at tinitingnan ko muna, o babalik. Pero, pag sinabi niyang sell, nakabayas na rin ako ng sell. Kaya lang, hihintayin ko yung pagbalik. Hindi ko kukontrahin yung signal niya. Hindi ko lang sasabayan ka agad. Kasi pag sinabayan mo, 1 hour siya, gagano yan. Pag sumabay ka, then nandito ka. Babalik. Pero tama. Yun nga lang, yung pagbalik ang masakit. Kayang-kaya kanyang i-wipe out. So sana natandaan niyo yung pinakakuha na yan, ano? Yes, coach, na-observe ko rin yun. Kaya hindi ako agad pag Tama. sabi niyang buy. Hintay ko yung pullback, saka ko papasok bago ako magbabay. Oo, tama. Ngayon, pag hindi nyo pa talaga makita, wag muna kayong sumabay. Obserbahan nyo lang muna. Kasi, di ba yung tao, to see is to believe, not unless na makita mo, hindi ka maniniwala. Pero ako noon, sabi ko, umabalik. Pero tama si coach eh. Kaya nga magugulat kasi coach, panalo siya eh. Di ba, makakulat siya, panalo. Ang laki ng panalo niya. Ba't ako talo, sabi ko. Kasi nga, Yun lang. kasi, Minsan lang, Oo. naiiwan totally. Hindi na nababalikan. Maiiwan ka na. Kaya panalo siya. Ikaw, nanginayang. if that is the case, yun yung sinasabi niya na wag niyong habulin. Kasi tayo, since maliit ang kapital natin, ang in-incorporate natin, breakout pullback. Si coach kasi dahil malaki kapital niya, yung breakout niya, yun na yun. Mag-pullback man, kaya ng kapital niya. Pero, tama. Pag sinabi niyang buy, karaniwan tama. May mga time na hindi okay. Ganun talaga. Pero, karaniwan tama. Makikita mo, gaganon. Ang nakakapagpatalo sa atin, yung pag ganon, wipe out ka na. Siyempre, wala ka ng kapital para dito. Naubos na yung pang daily mo na yon, naubos na. Tapos minsan, uulit pa. Wag kayo tingnan nyo ako, the whole day, di ba? Isa lang yung trade ko na 0.01 pag wala ako. Pag nakabantay ako, nagdadagdag ako. Pero pag hindi, 0.01. So, medyo makwan yung paliwanag ko ngayon. Kahit ako, parang medyo naguluhan ako eh. Kasi dumami eh. Ang iniisip ko lang, breakout, breakdown eh. Napunta tayo sa, napunta tayo doon sa topic na hindi topic. Kaya medyo nalito rin ako eh. Pero sana medyo nakuha nyo rin. Kasi dinamihan ko eh. Dinamihan ko yung observation. Dinamihan ko yung reason kung bakit siya babagsak. Yan. 1, 2, 3. Nadagdag pa yung Marabuso. Bakit kahit Marabuso is babagsak siya? And then, bakit natin babalikan ito? Yun nga, dahil ito impulse na to, dito nag-umpisa, dito nag-consolidate, dito nag-ipon yung mga buyers o yung mga institusyon. Babalikan niya yan. And at the same time, titingnan nyo mabuti, ayan siya. And at the same time, tingnan nyo, dami nating dinagdag, sana matandaan nyo. Mag-monthly kayo, lumalabas ang style ni gold ngayon, una 2 linggo, iaakyat, ibababa. Iaakyat, ibababa. Pangatlong linggo ngayon, inakyat niya. Huwebes, nag-umpisa siyang bumagsak. Kung babalikan natin yung topic kanina, ano yung ginagawa niya ngayon? Di ba control shift? Nag-uumpisa siyang mag-control shift. Yan. From being bullish for the first, second, and third week, nag-shift siya. Bakit? For the past 2 months, ano to? Di ba, ang tawag natin dito, indecision. And for the past 4 months, mapapansin nyo, nagsa-sideways talaga siya. Kung titingnan nyo yung kabuuan ng gold, itong na to is consolidation. Ang tawag natin sa consolidation, minsan, indecision. Kaya na pagbababa ka ng lower time frame, mas nakikita mo ano talaga yung ginagawa niya. At the moment, anong ginagawa ni candlestick? Mate, ni market. Ito. Ang ginagawa niya rito.
Hello, mate. Anong ginagawa niya rito? Ito. Anong ginagawa niya? Seller pressure. Bearish o bullish? Bearish. Bearish. Anong bias natin? Berries. Oh. Pababa. Baba 7. tayo. Weekly. Yan. Kahit ito tingnan nyo, buyers at kasalukuyang si seller ang nagdo-dominant. Pag kumontra ka pa dyan, iwan ko lang ha. Kung di ka sigurado, huwag ka muna kuhan. Pero, yan, pinakikita na niya, control shift. For the past 1, 2, and 3 weeks, pinakikita niya, babagsak. At kailan siya nag-umpisang bumagsak? 2 araw lang. Ayan. Ayan. Ito, 1, 2, 3. Market structure. 1, 2, 3. Biglang ibinagsak niya. Pagdating ng 9 o'clock, abangan nyo na. Ako mag-aabang ako. Pero, hindi sa higher time frame. Bababa ako ng lower time frame. Baba ako ng baba. Babasahin ko yan. Lingon sa kaliwa. Ayan na. Pero ano ba to? Ito yung market structure. This is a consolidation but continuation. This is not very significant. Pero pwedeng gumanon yan. Di ba? High. Yan. Low. Actually, parang alanganin pa nga ito. No? Parang ganun lang yung nangyari. Pero pwede mag-react yan. Bago mag 8, 9. Or pwede rin dito. Pwede rin dyan. Ngayon, kung sino yung malakas ang loob dahil kasi palakasan din ang loob yan eh. At palakihan ng kapital ha. Kung malaki kapital, dito kunin. Pasok dyan, stop loss dyan. Kaya lang, pag sinukat mo yan, grabe yan. 200 pips. Yan. And remember, may pinos kanina si Mate Maymay, di ba? High Impact News. Anong oras? 8:30. So, hindi kaya posibleng paglabas ng High Impact News? Angat? Sabay bagsak? Dominantly ito. Tingnan natin High Impact News. Kaya pa ba? So, bearish bias tayo ngayon. Tingnan natin ha. 8:30. Unemployment, malakas to. Ibig sabihin, 221, 227. Ibig sabihin, dadami ang walang trabaho. Pag dumami ang walang trabaho sa Amerika, ano mangyari sa dollars? Hihina. Tama ba? Hihina ba? Tama ba, mate? Opo, coach. Oh. Pero, plus manufacturing, 52.9, 52.7. Hihina na naman. Tama. Hihina. Paano hihina? Buksan niyo yung folder. Actual greater than forecast is good for currency. Sabi niya, actual greater than forecast is good for currency. Ito, 52.9 naging 52.7. Kahit hindi mo hintayin yung actual ano ba ibig sabihin nito? Yung previous, 52.9. Yung forecast ng mga gagaling, 52.7. Ibig sabihin, bababa. Kung bababa, good or bad for the US? Bad, sir. Bad. Bad. O de kung bad sa US, tataas yung gold. Tama. Opo, mas tataas ang value. Unemployment, ganun din. 221, mawawala ng trabaho. Di bad na naman sa Amerika. O tingnan nyo. Di ba kasasabi ko lang, kung bad, tataas si gold. Pero, eto siya eh.
So, yung high impact news, ginagamit din nila to control yung price. So, ngayon, nakaabang ngayon yung mga high impact news trader. So, pangit yung gold, tataas. So, kaya nga nilatag doon yung high impact news para magka-idea sila na tataas eh. Tataas. O pagtaas, retracement. Sana mali ako. Pero tingnan natin mamaya. Pero hindi ko pinipredict ini-interpret ko lang base sa pagkaintindi ko. Kaya nga lang, because of my experience, yun yung na-experience ko lagi eh. Ako dati, nagte-trade ako ng high impact news. Susundan ko. Ay, Diyos ko. Panalo, biglang wasiwas. O, tangay yung pera ko. Nanalo pa nga ako dyan ng kanon eh. Hindi ako 800. Tapos, pumasok ulit ako dahil high impact news eh. Tangay, 1,000. Bisa nanalo, natalo. Kaya, avoid. Ako if I may suggest, avoid nyo high impact news. Iwasan nyo. Okay? So, any question, mate? Alas 8 na, para medyo makapagpahinga tayo. Makatingnan nyo yung chart nyo, madigest nyo yung pinag-usapan natin. Pasensya na kayo, palagay ko, nasobrahan tayo ng dami na napag-usapan. Hindi naman po, sir. Pero yung iba na malilito, yung mga baguhan pa rin. Lalo na yung mga bagong nagre-review. Masosobrahan sila. Alalayan natin sila. Okay. Any question, mate? Sir Nomer, mate Nomer, kumusta? Okay po, coach. Nakukuha ng mga bagong idea. Kaya lang, medyo nasobrahan. Naisip ko, nandyan nga pala kayo. Oo. Okay lang po, coach. Sige. Si Mate Emmy, walang kwan ito eh. Walang mic. Wala siyang mic. Dalawa. Dalawa ba? Sino pa ba yung nandyan? Si Mate Terence, alam ko. Si Mate Amos. Mate Amos, kumusta? Mate, good evening dyan. Okay lang. Okay lang, sige. Yan, si Mate AC. Okay, yung mga kwan. Sige, yung tinanong nyo kung may mga ibang bots pa na gustong mag-join, wala naman problema. Ang nire-review lang naman natin yung tinuro ni coach para kahit paano makabalik kayo sa kwan, sa yung ibang mga kasama natin na medyo nanamlay. Makabalik sila sa pagtitrade. Tulong-tulong tayo. Tulungan natin si coach. Okay. Good evening and thank you very much. Stop sharing na ako, no? Thank you po. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Salamat po. Yes. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Out na ako.